Isang normal na umaga noon, yung tipong nagmamadali ang mga tao na matapos ang kanilang mga gawain bago pumasok sa trabaho. Sa loob ng isang siksikang bangko sa downtown, ang atmosfera ay tensyado pero normal lang. Nagbubuntong hininga ang mga customer sa mahabang pila, ang iba ay tinatapik ang kanilang mga paa, ang iba naman ay nakatitig lang sa kanilang mga phone. Ang tunog ng mga cash counter na nagkiklik at mga printer na humuhuni ay bumabalot sa paligid. Sa gitna ng mga taong tahimik na naghihintay, may isang lalaking nakatayo na nakasimpleng hoodie, baseball cap at luma ng sapatos. Tahimik lang siya, relax ang tindig, at mapagpakumbaba ang mukha. Parang walang nakapansin sa kanya. Para sa lahat, isa lang siyang ordinaryong middle class na customer na naghihintay ng kanyang turno. Hindi nila alam, ang lalaking ito ay walang iba kundi si Manny Pacquiao, isa sa mga pinakadakilang boxing legends sa kasaysayan. Pero dito sa bangkong ito, hindi siya superstar. Isa lang siyang ordinaryong tao sa pila. May ilang counter ang layo, isang babae ang lalong nainip. Nakikipagtalo siya sa teller at palakas ng palakas ang kanyang boses sa bawat segundong lumilipas. Bakit ba ang babagal nyo? Wala akong buong araw para dito, singhal niya, sabay irap ng bongga. Ang ibang mga customer ay napapalingon, nagbubulungan at umiiling sa kanyang bastos na pag-ugali. Nang mapansin niya si Manny na nakatayo sa likuran niya, ngumisi siya. Para sa kanya, mukhang hindi importante ang lalaki, baka mahirap pa nga. Lumabas siya sa pila, lumapit, at may sarkastikong tawa na nagsalita ng malakas, ang mga taong tulad mo ay hindi nararapat sa mga bangkong ganito. Baka wala kang ang pera dito. Tumahimik ang buong kwarto. Napalingon ang lahat. May ilang napasinghap. Hindi na tinag si Manny. Umiti lang siya ng bahagya, na tila humihingi ng paumanhin na parang walang talab sa kanya ang mga salita ng babae. Pero hindi pa tapos ang babae. Sa isang nakakagulat na galaw, yumuko siya at dinuraan si Manny. Tumama ang dura malapit sa sapatos ni Manny. Umalingaw ang gulat sa loob ng bangko. Natigilan ang lahat. Isang security guard ang humakbang, handang mamagitan. Isang ina ang tinakpan ang mga mata ng kanyang anak. Isang lalaki ang bumulong sa sarili. Dinuraan niya ba talaga siya? Ang tensyon ay hindi na makayan. Nanatiling nakatayo doon si Manny, kalmado, tahimik, at nakangiti ng dahan-dahan na parang walang galit na nararamdaman. Nakakita ka na ba ng taong iniinsulto o binabastos, pero nananatiling kalmado? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Manny? Sabihin mo sa amin sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay mas lalo kang bibigyan ng inspirasyon. Sa isang sandali, tila huminto ang oras sa loob ng bangko. Nakatitig ang mga tao sa eksena, hindi makapaniwala. Isang babae ang kakarampot na dinuraan ang isang estranghero, at hindi lang basta estranghero. Si Manny Pacquiao ito, kahit na halos wala pang nakakaalam sa loob ng kwarto. Naghalukip-kip ang babae at tumawa ng mapang-asar. Ano? Tatayo ka lang dyan at mingiti? Wala ka bang respeto sa sarili mo, pangungutya niya. Nagkaroon ng bulungan sa pila ng mga customer. Talaga bang dinuraan niya siya, bulong ng isang lalaki? Sobrang-sobra na yan, sabi naman ng isa. Isang ina ang umiling, habang yayakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang security guard na malapit sa pinto ay humakbang. Ang kamay niya ay malapit na sa kanyang radio. Sir, ilalabas ko na ba siya? Maingat niyang tanong, habang nakatingin kay Manny para sa hudyat. Pero itinaas lang ni Manny ng dahan-dahan ang kanyang kamay, senyas na huwag na. Ang kanyang pagiging kalmado ay nakakabilib. Ang babae naman, lalong lumakas ang loob dahil sa katahimikan ni Manny. Kaawa-awa. Ang mga taong tulad mo ang dahilan kung bakit nagsasayang ng oras ang mga bangko. Tingnan mo yang sapatos mo, yang hoodie mo. Hindi ka nararapat dito. Ang kanyang mga salita ay tumatago sa hangin. Ang ilang customer ay tumawa ng pilit, sinusubukang itago ang pagkailang. Ang iba naman ay umiiling sa pagkadismaya, bumubulong ng sobra na siya, at bakit kailangang insultuhin ang isang estranghero ng ganyan? Pero nanatiling tahimik si Manny. Direkta ang kanyang tingin. Relax ang kanyang balikat. Ni minsan ay hindi siya nagtaas ng boses o nagpakita ng inis. Sa halip, inayos lang niya ang kanyang cap na parang ang mga salita ng babae ay hangin lang na dumadaan.
At ang katahimikang iyon ang nagpabigat lalo sa tensyon. Lahat ay nagtatanong, bakit hindi siya lumalaban? Isang batang lalaki sa pila ang bumulong, kung ako ang dinuraan ng ganyan, papatol ako. Sagot naman ng isa, pero tingnan mo siya. Magkaiba siya. Hindi man lang siya galit. Lalo namang nainis ang babae sa pagiging kalmado niya. Ang boses niya ay naging matalas na parang kutsilyo. Bingi ka ba matanda o sadyang tanga lang? Kapag dinuraan ka, lumaban ka. Pero ikaw, nakatayo ka lang dyan na parang duwag. May mga napasinghap sa karamihan. Isang bank teller ang ninerbiyos na napatingin sa opisina ng manager, hindi sigurado kung dapat na bang tumawag ng tulong. Pero hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Manny. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang paitaas, pinalapit ang distansya sa pagitan niya at ng babae. Pero sa halip na agresyon, kapayapaan ang dala ng kanyang body language. Tiningnan niya ang babae sa mga mata at tumango ng bahagya, isang kilos na sobrang banayad para sa bagyong nagaganap sa paligid nila. Ang mga tao ay lumapit, pigil ang hininga. Ano ang sasabihin niya? Ano ang gagawin niya? Pero walang sinabi si Manny. Sa halip, dahan-dahan siyang dumukot sa kanyang bulsa, kinuha ang isang nakatuping papel, ang kanyang transaction form, at naglakad papunta sa counter na tila walang nangyari. Ang buong bangko ay nakatingin sa kanya, tulala. Tumawa ng malakas ang babae. Kita niyo, duwag, hindi man lang kayang ipagtanggol ang sarili. Tumingin siya sa mga tao para humingi ng suporta, pero sa halip na kampihan, puro mailap na tingin ang nakuha niya. Ang ilang tao ay umiling sa kanya. Ang iba ay naghalukip-kip, halatang hindi komportable. Dito na medyo nawala ang kumpiyansa ng babae. Pero tinakpan niya ito ng galit at muling sinigawan ang teller. Bilisan mo! Wala akong buong araw. Ang mga bulungan sa paligid niya ay lalong lumakas. Ipinapahiya niya ang sarili niya. Kawawang mama. Hindi man lang siya pumatol. O baka mas matatag siya kaysa sa ating lahat. Makapal ang tensyon. Puno ng suspense ang silid. Walang nakakaalam kung paano ito magtatapos. Pero isang bagay ang sigurado, ang katahimikan ni Manny ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. At habang ang kayabangan ng babae ay umaalingaw sa bangko, ang kalmadong presensya ni Manny ay lalong nagpapatanong sa isipan ng lahat. Kailan kaya siya sasagot? Ang katahimikan sa bangko ay parang nakakasakal na. Nakatitig pa rin ang mga tao, naghihintay ng pagsabog. Isang lalaki ang kakarampot na hinaras, dinuraan, ininsulto, tinuya, at kahit isang salitang galit ay wala siyang sinabi. Inaasahan ng lahat na bibigay din siya sa huli. At doon na nagsalita si Manny. Sa isang kalmado at matatag na boses, tiningnan niya ang babae at sinabi, Madam, okay lang po ba kayo? Mukhang may dinadamdam kayo. May nangyari po ba? Ang lambot ng kanyang tono ay hindi inaasahan kaya pati ang security guard ay napahinto. Napakurap ang babae na bigla. Handa siya sa away sa sigawan sa eksena. Pero sa halip kabutihan ang sumalubong sa kanya. Tumawa siya ng pilit, sinusubukang ibalik ang kanyang kayabangan. Dinadamdam? Malamang galit ako. Sinasayang ng bangkong ito ang oras ko at ng mga taong tulad mo. Nakatambay lang dito, nagpapanggap na bagay kayo dito. Bahagyang itinagilid ni Manny ang kanyang ulo, tila pinag-iisipan ang sinabi niya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng mahinahon. Ano pong nagtulak sa inyo para isiping hindi ako bagay dito? Humigpit ang mukha ng babae. Itinuro niya ang damit ni Manny. Tingnan mo ang sarili mo. Ang sapatos mo ay sirang-sira na. Yang jacket mo parang galing lang sa ukay-ukay. Halatang wala kang pera, pero naglalakad ka dito na akala mo ay importante ka. Ang mga taong tulad mo ay nakakasagabal lang. Ang mga salita niya ay matalim, pero hindi kumurap si Manny. Sa halip, tumango siya, na tila sumasang-ayon pa. Pagkatapos ay umiti siya ng banayad at sinabing, baka tama po kayo. Baka hindi nga ako mukhang importante. Pero kung minsan, ang panlabas na anyo ay hindi nagsasabi ng buong kwento. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng bangko. Ang mga customer ay lumapit para makinig. Ang tensyon ay hindi na tungkol sa insulto. Ito ay tungkol na sa kalmado at tila amang paraan ni Manny sa paghawak ng sitwasyon. Lumapit siya ng kaunti, hininaan ang boses sapat lang para maging personal.
pero sapat din para marinig ng lahat. Sabihin niyo po sa akin, Madam, kung kayo ang nasa lugar ko at ginaganyan kayo, ano po ang gagawin niyo? Ang tanong ay parang salamin na nakaharap sa kanya. Sa unang pagkakataon, iniwas ng babae ang kanyang tingin. Nabubulol siya ng kaunti. Well, hindi ako tatayo lang dyan gaya mo. Tumango ulit si Manny, iginagalang ang sagot niya. Naiintindihan ko po. Tapat yan. Pero hayaan niyo po akong magtanong ng isa pa. Paano kung ang taong nasa harap niyo ay dumaranas ng pinakamahirap na araw sa kanyang buhay? Ganito pa rin po ba ang magiging turing niyo sa kanya? Napakurap ang babae. Hindi niya inaasahan ang mga ganoong tanong. Nanginig ang kanyang labi habang sinusubukang sumagot. Nanatiling kalmado ang boses ni Manny, pero ngayon ay may dala na itong init, yung tipong tumatago sa pride at kumakatok sa puso. Minsan, lahat tayo ay may pasan-pasan. At minsan, yung mga taong hindi masyadong nakakangiti, sila pa yung may pinakamabigat na pinagdaraanan, hindi po ba? Tumahimik muli ang silid, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagninilay-nilay. Pati ang mga teller ay napahinto sa trabaho para makinig. Sinubukan ng babae na kumapit sa kanyang pride. Wala kang alam tungkol sa akin. Hindi mo alam ang buhay ko. Tumango ng may respeto si Manny. Tama po kayo. Wala nga po akong alam. Pero gusto ko pong malaman dahil bawat tao ay may kwento. At baka ang kwento nyo ay mas mahirap kaysa sa iba. Sa isang saglit, lumambot ang mga mata ng babae. Isang silip ng kahinaan bago niya ito muling tinakpan ng inis. Pero napansin ito ng mga tao. Nakita nila na ang mga salita ni Manny ay tumitibag sa mga pader na itinayo niya. Bahagyang umatras si Manny, binigyan siya ng espasyo, at lumingon sa ibang nasa pila. Ano pong sa tingin nyo, mahinang tanong niya sa karamihan. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya at naging hindi patas sa inyo ang buhay, magagawa nyo pa bang maging mabuti? Ang tanong ay hindi lang para sa kanila. Para rin ito sa mga nanonood. Ano ang gagawin mo kung may uminsulto sa iyo sa harap ng maraming tao? Lalaban ka ba o mananatiling kalmado gaya ni Manny? Isulat ang sagot mo sa comments dahil ang kwento mo ay baka makapagbigay ng lakas sa iba ngayon. Naghalukip-kip muli ang babae, depensiba na naman, pero nanginginig ang boses niya habang bumubulong, masyado kang maraming daldal. Ang mga taong tulad mo, hindi nyo alam ang hirap. At iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Manny. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Sa halip, sinabi lang niya, kung ganoon po, tulungan niyo akong intindihin. Ikwento niyo po sa akin ang hirap niyo. Lalong tumahimik ang bangko. Lumapit pa ang mga tao. Natigilan ng babae, nakatikom ang labi. Sa unang pagkakataon, ang kanyang galit ay tila gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling sakit. At doon na nagsimulang bumukas ang pinto ng kanyang nakatagong kwento. Nakatayo lang ang babae, tulala. Ang kalmadong tanong ni Manny, tulungan niyo akong intindihin. Ikwento niyo po sa akin ang hirap niyo, ay tumago sa kanyang baluti ng kayabangan. Napakatahimik na ng bangko na pati ang huni ng ceiling fan sa itaas ay dinig na. Lahat ay naghihintay. Magtatapat ba siya o muling magsasara? Sa loob ng mahabang sandali, iniwas niya ang kanyang tingin. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib na parang may nilalabanan sa loob niya. Sa huli, kasabay ng isang nanginginig na hininga, bumulong siya, hindi mo maiintindihin. Ang mga taong tulad nyo, hindi nyo alam ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Hindi gumalaw si Manny, hindi siya nanggigipit. Tumango lang siya, malambot ang mga mata, inaanyayahan siyang magpatuloy. At dahan-dahan, ginawa nga niya. Dati may asawa ako, panimula niya, basag ang boses. Nagtayo kami ng maliit na tindahan, hindi magarbo, pero sapat na para mapakain ang dalawa naming anak. Nagtatrabaho kami araw-araw, magkatulong. Pero pagkatapos huminto siya, lumunok ng malalim. Kumikinang ang kanyang mga mata sa luha. Nagkasakit siya. Cancer. Ibinenta namin ang lahat para sa pagpapagamot niya, ang tindahan, ang sasakyan, pati ang wedding ring ko. At kulang pa rin. Namatay siya 2 taon na ang nakakaraan. Isang bugso ng simpatya ang dumaan sa mga tao. Ang mga customer na kanina ay bumubulong ng panghuhusga ay napayuko na lang. Pati ang bank teller ay napakagatlabi, pinipigilan ang emosyon.
Nagpatuloy ang babae, lumalakas ang boses niya, hindi na sa galit kundi sa sakit. Simula noon, 3 trabaho na ang hinahawakan ko, naglilinis ng mga opisina sa gabi, nagsisilbi sa umaga, at dito, sinusubukang habulin ang mga bayad sa bangko. Bawat buwan, nalulunod ako sa utang. Bawat buwan tinatakot nila akong kukunin ang kaunting natitira sa akin. At ngayon, nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang counter. Ngayon, sinabi nila sa akin na hindi na ako kwalipikado sa loan extension. Alam niyo ba ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin mawawalan ako ng bahay. Ang mga anak ko wala nang sisilungan. Tuluyan nang nabasag ang kanyang boses. Tinakpan niya ang kanyang mukha, sinusubukang itago ang iyak, pero huli na. Nakita na ng lahat ang lahat. Ang pagkadurog, ang pagod, ang bigat ng mga taon ng paghihirap na pasan niya sa kanyang balikat. Humakbang palapit si Manny, kalmado ang kanyang presensya. Ikinalulungkot ko po, mahina niyang sabi. Hindi ko kayang isipin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niyo. Umiiling ang babae ng mapait. Huwag kang malungkot. Walang tumutulong. Walang may paki. Ang mga tao, puro husga lang. Tinitingnan nila ako, isang pagod na babaeng may malakas na boses, at iniisip nila na baliw ako o bastos. Hindi nila alam na desperada lang ako. Araw-araw, parang isang laban na hindi ko kayang manalo. Sa sandaling iyon, ang kayabangang bumabalot sa kanya ay tila naglaho, napalitan ng tapat na katotohanan. Hindi na siya kontrabida. Tao na siya, marupok, pagod, nalulunod sa sakit. Ang mga mata ni Manny ay hindi bumibitaw sa kanya. Nakikinig siya ng malalim. Walang patid. Mararamdaman ng lahat ang malasakit na nanggagaling sa kanya. Hindi ito awa, kundi respeto. Respeto para sa isang babaeng binugbog ng buhay pero nananatiling nakatayo. Isang matandang lalaki sa pila ang bumulong, ngayon naiintindihin ko na kung bakit siya galit. Isang babae naman ang nagpahid ng luha sa tissue. Ibinaba na ng babae ang kanyang kamay. Namumula ang mukha sa pag-iyak. Malambot at nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko sinasadyang duraan ka o insultuhin ka. Hindi ko na alam kung paano pa ito papasanin. Minsan galit ako sa lahat. Minsan galit ako sa sarili ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manny, pero ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng tahimik na lakas. Sinabi niya ng mahinahon, walang sinuman ang nararapat na tratuhin ng gaya ng ginawa sa inyo ng buhay. Pero tandaan niyo po ito, ang pagdadala ng sakit ay hindi nangangahulugang kailangang ipasa ito sa iba. Mas matatag po kayo kaysa sa iniisip nyo, mas matatag kaysa sa inaakala nyo. Nanginig ang labi ng babae. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang insidente, hindi na siya mukhang nang aaway, kundi isang taong desperadong humahawak sa pag-asa. Napakatahimik ng bangko. Nararamdaman ito ng lahat. Ang pagbabago, wala na ang kayabangan. Ang natira ay katotohanan, sakit at pagkatao. At habang nakatayo doon si Manny na nakikinig ng buong puso, ang mga nanonood sa kwentong ito sa loob man ng bangko o sa screen ay hindi mapigilang lumambot ang puso dahil nakasaksi sila ng isang makapangyarihang bagay. Ang nakatagong kwento ng isang taong nagmukhang kontrabida pero biktima lang pala ng lupit ng buhay. Ang boses ng babae ay nauwi sa nanginginig na katahimikan. Ang bangko, na dati ay puno ng bulungan at tensyon, ngayon ay puno na ng malasakit. Ang mga taong humusga sa kanya kanina ay tahimik na nagpapahid ng luha o yumuyuko sa hiya. Pero hindi pa tapos si Manny. Nakinig siya sa kwento nito ng may awa at ngayon gusto niyang lubos na maintindihan ang sitwasyon. Lumingon siya sa mga staff ng bangko. Totoo po ba ang sinasabi niya? Mahinahon niyang tanong habang nakatingin sa manager sa likod ng salaming opisina. Ang bank manager, isang lalaking nasa mid-negatibo 40 na nakasuit, ay kinakabahang lumapit. Tumikim siya at nagsabi, opo, totoo po. Ilang taon na siyang nahihirapan. Hindi siya kailanman lumampas sa bayad, kahit gaano pa siya gabihin sa trabaho o kahit gaano karaming trabaho ang kunin niya, pero ang rules ay rules. Ang loan extension niya ay tinanggihan dahil ang kinikita niya ay hindi na sapat para maging kwalipikado. Napasinghap ang mga tao. Isang customer ang bumulong, talagang ginagawa niya pala ang lahat, tumango naman ang isa, at nalulunod pa rin siya sa utang. Nakakadurog ng puso. Nakayuko ang babae sa sahig, hiyang-hiya, na tila ang buhay niya ay muling ibinandera para husgahan ng lahat.
Pero sa pagkakataong ito, sa halip na batikos, simpatya ang natanggap niya. Isang teller ang nagsalita ng mahina, nanginginig ang boses. Pumupunta siya dito buwan-buwan, sir. Laging pagod, laging stressed, pero laging magalang sa amin. Ngayon lang po ang unang beses na nakita ko siyang nawala ng kontrol. Sa totoo lang, hindi ko siya masisisi. Ang security guard, na kanina ay handang ilabas siya, ay parang nahihiya na rin. Nakikita ko siyang naglilinis ng mga opisina malapit sa shift ko sa gabi, pagtatapat niya. Masipag siya. Hindi siya tamad. Hinding-hindi. Muling nagkaroon ng bulungan sa silid, pero iba na ang tono nito, puno ng gulat, konsensya, at malasakit. Tumango ng malalim si Manny, ang mga mata niya ay hindi bumibitaw sa babaeng nakatayo doon, may mga bakas pa ng luha sa pisngi. Lumingon siya sa mga tao at mahinang nagtanong, nakikita niyo na po ba? Kung minsan, ang taong mukhang pinakagalit ay siya palang may pinakamabigat na pasan. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ng lahat. Nanahimik ang buong silid. Pagkatapos ay tiningnan muli ni Manny ang babae. Ang boses niya ay matatag, kalmado, pero puno ng init. Madam, nilalabanan niyo ang mga laban na hindi kayang isipin ng karamihan dito. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin kayo. Mas matatag po kayo kaysa sa iniisip niyo. Umiiling ang babae habang humihikbi. Matatag? Hindi ko pakiramdam na matatag ako. Pakiramdam ko durog ako. Araw-araw gusto ko na lang sumuko. Nabahala ang mga tao. Ang ilan ay nagpahid muli ng luha. Isang batang lalaki sa pila ang bumulong, naaalala ko sa kanya ang nanay ko. Sagot ng isa, ako rin. Maraming tao ang gaya niya pero walang nakakapansin. Nanatiling kalmado si Manny, pero ang kanyang presensya ay tila lalong lumaki at nagkaroon ng kapangyarihan. Tiningnan niya ang bank manager at matatag na sinabi, ang babaeng ito ay nararapat sa respeto, hindi sa kahihiyan. Hindi siya bigo. Isa siyang mandirigma. At kung naging bulag ang mundo sa hirap niya hanggang sa araw na ito, huminto siya at nilibot ang tingin sa mga tao. Panahon na para makita ang katotohanan. Tumango ang bank manager, halatang naku-conscious. Sa harap ng dumadaming nakasaksi, sumang-ayon ang mga customer. Ang dating galit ay naging pagkakaisa, malasakit at pagsisisi sa mabilis na paghusga sa kanya. Pati ang babae ay tila nagulat. Pumasok siya sa bangko na puno ng pait, handang makipag-away sa lahat. Pero ngayon, nakatayo siya sa gitna ng kwarto kung saan ang mga estranghero ay nakatingin sa kanya, hindi nang may diring nararamdaman, kundi may simpatya. Labas na ang katotohanan. Hindi lang siya basta maingay at bastos na babae. Isa siyang nagdadalamhating biyuda, isang nagsisikap na ina, isang taong ginagawa ang lahat para manatiling buhay at may pag-asa ang kanyang mga anak. At habang ang bigat ng kanyang kwento ay bumabalot sa silid, alam ni Manny na oras na. Oras na para gumawa ng desisyon. Oras na para ipakita sa mundo kung ano ang hitsura ng tunay na lakas at kabutihan. Lumapit ang lahat, naghihintay sa susunod niyang gagawin. Ang mga bulong ay naging kolektibong pananabik. Ano ang gagawin niya ngayon? Tatalikod ba siya at aalis? O hahakbang siya at babaguhin ang buhay nito habang buhay? Narito na ang sagot. Tahimik ang bangko. Pero hindi na ito katahimikan ng panghusga. Ito ay katahimikan ng pag-aabang. Lahat ng mata ay kay Manny Pacquiao, ang lalaking binastos, dinuraan, ininsulto, tinuya, pero wala siyang ipinakita kundi kalmado at malasakit. Lahat ay naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Dahan-dahang humakbang si Manny palapit sa counter, kung saan ninerbyos na nakatayo ang manager. Kinuha niya ang kanyang wallet, kalmado gaya ng dati, at inilabas ang kanyang checkbook. Ang tunog lang ng paggasgas ng ballpen sa papel ang maririnig sa silid. Nakatingin ang babae, lito, habang nagpapahid ng luha sa nanginginig na mga kamay. Sa loob ng ilang sandali, nilagdaan ni Manny ang tseke at iniabot ito sa counter. Ang boses niya ay matatag pero may otoridad. Bayaran ang utang niya, lahat yan. At kung may kulang pa, sabihin niyo sa akin. Ako ang magbabayad. Napasinghap ang buong bangko. Ang mga customer ay napasulong sa hindi makapaniwalang balita. Nanlaki ang mata ng manager, nabubulol, sir, napakalaking halaga po nito. Pinutol siya ni Manny ng mahinahon pero matatag.
Gawin nyo at siguraduhin nyo hindi na mag-aalala ang mga anak niya na mawala ng bahay kailanman. Muling tumahimik ang silid, pero sa pagkakataong ito, katahimikan ito ng pagkamangha. Nalaglag ang panga ng babae. Nakatitig lang siya kay Manny, umiiling habang bumubuhos ang luha sa kanyang pisngi. Bakit? Bakit niyo ito gagawin pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, pagkatapos ng ginawa ko sa inyo? Lumingon si Manny sa kanya, malambot ang ekspresyon pero makapangyarihan. Dahil ang galit ay hindi nagpapagaling ng galit. Ang put ay hindi tinatapos ng put. Tanging kabutihan lang ang makakagawa niyan. Hindi po kayo ang kaaway ko. Ang sakit niyo ang kaaway ko. Naghiyawan ang mga tao. Ang ilan ay napasinghap, ang iba ay nagpalakpakan, ang iba naman ay napaiyak na rin. Ang security guard, na dati ay handang kalagkarin siya palabas, ay patagong nagpahid ng luha. Isang batang ina sa pila ang bumulong, ito ay hindi ka panipaniwala. Napaluhod ang babae, humahagulgol. Hindi ko ito deserve. Hindi ko deserve ang tulong nyo. Lumuhod din ng bahagya si Manny para magpantay ang kanilang paningin. Nararapat po kayo sa pangalawang pagkakataon. Nararapat kayo sa dignidad, at ang mga anak nyo nararapat silang magkaroon ng pag-asa. Huwag niyo pong iisipin kailanman na hindi kayo karapat-dapat sa kabutihan. Ang enerhiya sa silid ay parang may kuryente. Ang mga customer na kanina ay bumubulong ng insulto, ngayon ay bumubulong na ng paghanga. Napaka-inspiring niya. Yan ang tunay na kadakilaan. Kaya pala iginagalang siya ng buong mundo. Ang bank manager na ngayon ay halatang emosyonal na rin ay lumingon sa babae. Ma'am, bayad na po ang account nyo. Ayos na ang loan nyo at nagbigay ng instruksyon si Ace Pacquiao na gumawa ng education fund para sa mga anak nyo. Hindi niya na kailangang mag-alala. Tinakpan ng babae ang kanyang bibig, mas lalong umiyak. Ang kayabangan na nagtulak sa kanya kanina ay wala na, napalitan ng wagas na pasasalamat at pagpapakumbaba. Sinubukan niyang lumuhod at halikan ang kamay ni Manny, pero pinigilan siya nito ng dahan-dahan. Huwag po kayong luluhod sa akin, mahina niyang sabi. Pangakuan niyo lang po ako ng isang bagay. Sa susunod na itulak kayo ng buhay sa limitasyon niyo, huwag niyo pong hayaang galit ang manaig. Hayaan niyo pong kabutihan ang gumabay sa inyo, kahit na mahirap. Nagpalakpakan ang buong bangko. May mga pumapalakpak, may mga umiiyak, may mga tulala lang, saksing-saksi sa pambihirang pangyayari. Ang ilan ay kinuha pa ang kanilang mga phone para i-record ang sandali, alam nilang nakakita sila ng isang bagay na hindi malilimutan. Ang babae, habang nanginginig pa rin, ay bumulong sa gitna ng luha, hindi ko po ito malilimutan. Hindi ko po kayo malilimutan. Umiti lang si Manny, ibinaba pa lalo ang kanyang cap, at tahimik na sinabi, tandaan niyo po, ang respeto ay walang bayad, pero kaya nitong baguhin ang lahat. Naghiyawan ang mga tao at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, umiti ang babae sa gitna ng kanyang mga luha. Ang pagbabago ay kumpleto na, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nakakita. At sa kaibuturan ng puso ng bawat tao sa bangkong iyon, alam nilang nakasaksi sila ng isang bagay na hindi nila makakalimutan. Dahan-dahang humupa ang palakpakan sa bangko, pero nanatiling buhay ang enerhiya. Ang mga customer ay nagtitinginan sa isa't isa, umiiling sa pagkamangha. Ang kanilang nasaksihan ay higit pa sa pagbibigay ng pera. Isang aral ito sa pagiging tao. Ang babae ay nakaluhod pa rin sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Pinahid niya ang kanyang luha, pero may mga panibago na namang bumabagsak. Sa wakas, nakatayo na siya, kahit na nanghihina ang kanyang mga binti. Kaharap si Manny, bumulong siya sa boses na punong-puno ng emosyon, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Pumasok ako dito na handang makipag-away sa mundo, at kayo ibinalik niyo sa akin ang pag-asa ko. Ngumiti ng maliit si Manny, mapagpakumbaba gaya ng dati. Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Magpasalamat po kayo sa Diyos dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na tulungan ang isa't isa. At pangakuan niyo po ako ng isang bagay. Simula ngayong araw, hayaan niyong makita ng mga anak niyo ang lakas sa inyong kabutihan, hindi sa inyong galit. Tumango ang babae, basang-basa ang mukha ng luha, na bago na ang kanyang puso. Pangako po, hindi ko ito malilimutan. Higit pa sa pera ang ibinigay niyo. Ibinigay niyo sa akin muli ang aking dignidad. Ang mga staff ng bangko na kanina patahimik na nanonood ay lumapit.
Sabi ng isa sa mga teller, "Sir, hindi ko rin po ito malilimutan. Ipinakita niyo sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na kadakilaan." Dagdag naman ng manager, "Ang respeto ay hindi tungkol sa yaman o status. Tungkol ito sa pagpapakumbaba at ipinaalala niyo po iyon sa amin." Sumang-ayon ang mga tao. Isang batang lalaki ang bumulong sa kanyang kaibigan, "Akala ko ang lakas ay tungkol sa paglaban, pero ngayon nakita ko na baliktad pala. Ang tunay na lakas ay ang pananatiling kalmado kapag ang iba ay nawawala na sa kontrol." Ang security guard, ang parehong lalaki na muntik nang maglabas sa babae kanina, ay sumaludo kay Manny, hindi dahil sa sikat siya, kundi dahil sa kanyang pagkatao. At ang babae naman, tumayo siya ng mas matuwid kaysa dati, kahit na simple pa rin ang kanyang damit at mabigat pa rin ang mga hamon sa buhay, pero ang kanyang mga mata ay may dalang liwanag na nawala ng maraming taon. Noong araw na iyon, hindi lang siya lumabas sa bangko na bayad na ang utang. Lumabas siya na may bagong puso. Si Manny, gaya ng dati, ay sinubukang umalis ng tahimik. Inayos niya ang kanyang cap at naglakad papunta sa pinto. Ayaw ng atensyon o pagkilala, pero sa pagkakataong ito, hindi siya hinayaan ng mga tao na makaalis ng hindi napapansin. Isang customer ang sumigaw, "God bless you, Manny." Dagdag naman ng isa, "Kailangan ng mundo ng mas maraming taong gaya mo." At maya-maya, ang buong bangko ay muling nagpalakpakan. Hindi para sa isang celebrity, kundi para sa isang lalaking pinili ang kabutihan kaysa sa pride. Kumaway lang si Manny ng tipid at lumabas sa abalang kalsada, nawala sa gitna ng karamihan, kasing simple noong siya ay pumasok. Ang babae ay nakatayo sa tabi ng glass doors, pinapanood ang kanyang pag-alis, habang bumubulong sa sarili, "Nakainsulto ako ng isang anghel ngayong araw, at pinatawad niya ako." Mahirap ang buhay. Bawat taong nakakasalubong mo ay may pasan-pasan na hindi mo nakikita. Minsan ang hirap na iyon ay lumalabas bilang galit, kabastusan, o kahit kalupitan. Pero tandaan, ang nakikita mo sa ibabaw ay hindi ang buong kwento. Pwedeng-pwedeng lumaban si Manny Pacquiao. Pwede niya rin itong hiyain pabalik. Sa halip, ipinakita niya sa mundo na ang tunay na kadakilaan ay wala sa kamao, kundi nasa pagpapatawad. Erespeto ang lahat. Manatiling mapagpakumbaba. Magpakita ng kabutihan kahit sa mga taong sa tingin mo ay hindi karapat-dapat, dahil sila ang madalas na mas nangangailangan nito.